Welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 5. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Daniel 10, 5 to 7. I lifted up my eyes and I looked, and there was a certain man clothed in linen, whose loins were girded with a fine gold of Uphaz. His body also was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and his feet like the gleam of polished bronze, and the sound of his words like the sound of a multitude. And I, Daniel, alone saw the vision. So si Daniel, noong panahon niya, pinakita sa kanya ang isang pangitain. Vision nito, isang pangitain na pinakita ng Diyos sa kanya. No? Ano ang kanya nakita? Nakakita siya ng tao. Isang tao na nakadamit ng lino, na ang kanyang bewang ay may bigkis ng pinong ginto ng upas. Ang kanyang katawan ay katulad ng beryl. Ang kanyang mukha ay merong anyo ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay katulad ng torches of fire, mga sulo ng apoy. His arms and his feet like the gleam of polished bronze, na kung saan ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa ay katulad ng binuling tanso. At ang tinig ng kanyang mga salita ay katulad ng tunog o ingay ng pulutong. At sinasabing si Daniel, nakita niya ang vision na ito. So mga kapatid, tandaan natin, nung makita ni Daniel yung vision na yan, ay sa Old Testament pa. At ganyan din naman ang halos sa nakita ni John sa aklat ng Apokalipsis. Na ang ibig sabihin, ang nakita ni Daniel at ang nakita ni John ay iisa lang. No, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus sa kanyang pagkabuhay na muli. Amen. So, magbabasa na ako para mas mabigyan tayo ng liwanag tungkol sa vision na ito. The excellent Christ, the centrality and universality of God's move on earth, appeared to Daniel for his appreciation, consolation, encouragement, expectation, and stabilization. Amen. So, sinasabi rito na si Kristo ang excellenting isa, na siyang sentralidad at universalidad ng gawa ng Diyos sa buong sangkalupaan ay nagpakita kay Daniel. So, bakit ba nagpakita itong excellenting Kristong ito kay Daniel? So, sabi rito, upang hangaan siya ni Daniel. So, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa Old Testament upang matamo niya ang paghanga ni Daniel. Ito ay maging consolation kay Daniel. Ang ibig sabihin ng consolation, parang pabuya. No? So, ang pagpapakita ng Panginoon kay Daniel ay isang pabuya sa kanya. Parang isang pabor na ginawa ng Panginoon sa kanya. No? Sapagkat ang makita ang Panginoon ay isang dakilang pagpapala. At ang pagpapala ay pwede mong ihalin tulad sa pabor. No? Ito ay isang konsolasyon. At ito ay isang malaking pabuya na makita ang Panginoon. Sinasabi rin sa atin na ito ay isang encouragement, paghihikayat, expectation, pag-aasam, at stabilization, pagpapatatag. So lahat yan ay mga benepisyo na pwede natin makita kapag nakita mo ang Panginoon.
At naniniwala naman ako ang Panginoon, hindi siya nagpapakita basta kung kani-kanino lang. Nagpapakita lang siya sa mga tao na gusto niya. At meron siyang dahilan. Hindi naman dahil magaling yan. Kung hindi, meron siyang dahilan. Amen. Amen. Okay. A person who pursues an understanding of prophecies must have an intimate relationship with God. Abraham was a person who pursued the move of God because he was the friend of God. God said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" Daniel saw visions and recorded prophecies because he was a man of preciousness to God. Amen. So, dito sinasabi sa atin na merong mga tao na nagtatamo ng mga pabor at konsolasyon mula sa Diyos. Halimbawa, ang mga tao na nagsalita tungkol sa mga propesiya, o mga great yan. Sapagat ang propesiya ay ang galaw ng Diyos. Lalo na ang kanyang galaw sa mga darating na panahon. Subalit bago siya gumalaw, may mga tao na pinapakita na niya yung kanyang mga gagawin. Di ba? Yung kung anong gagawin niya, ano ang plano niya, anong mangyayari sa darating na panahon. So yan ay mga bagay na pinakikita ng Diyos sa mga piling tao. Hindi lahat pinapakita niya yan. Alam mo, sa panahon na ito, yung mga tao nakakapag-predict ng bagyo. Bagyo. Hindi naman nila yan nakikita sa vision. Yan ay nakikita sa mga aparato, sa mga instrumento na nilikha ang tao. Pero ang vision ay kaiba. Ito ay pwede lang makita ng tao kung ipapakita sa kanya ng Diyos. Halimbawa si Noah, ilang taon bago dumating yung malaking daluyong, yung malaking baha, pinakita yan sa kanya ng Diyos. At si John, bago nangyari, yung mga binabanggit sa Revelation, pinakita yan sa kanya ng Diyos. At ganun din si Daniel. At ganun din si Abraham. Kaya sinasabi sa atin, ang mga nakakakita na mga propesiya ay mga taong merong matalik na relasyon sa Diyos. Katulad ni Abraham. Bago sinunog yung Sodom and Gomorrah, pinakita yan sa kanya ng Diyos. Sapagkat si Abraham ay matalik sa Panginoon. At binabanggit sa Biblia na siya ay kaibigan ng Diyos. Ganun pala. Kaya yung mga propesiya na mga na-record sa Biblia, paano yan na-record? Pinakita yan ng Diyos. Bakit pinakita ng Diyos? Kasi ang mga taong ito ay matalik sa Kanya. Napaka-close sa Kanya. Kaya pinakita niya yung mga bagay na yan. So, ganun. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagkakaroon ng matalik na relasyon sa Panginoon. So, madalas tayo, ginagamit natin yung fellowship, dapat intimate. Diba? Hindi lang siya fellowship, dapat intimate. At mula dyan, nadidevelop yung ating mainam na relasyon sa Panginoon. Isang relasyon ng kaibigan. At relasyon na napakalapit. Na katulad ng kay David. Si David, sinasabi sa atin na siya ay isang tao ayon sa puso ng Diyos. Wow! Ibig sabihin, itong si David nasa puso ng Diyos. Si David naman, sobrang mahal niya ang Panginoon. Mahal niya ang Panginoon. Mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa sarili niya. Sapagkat mas una niyang hinahanap ang kasiyahan ng Diyos bago ang kanyang personal na kasiyahan. Kaya ang Diyos, natutuwa siya kay David.
Nawa ganyan tayo sa panahon na ito. No, meron tayong matalik na relasyon sa Panginoon. Hindi lang ligtas at manliligtas. Mga relasyon niya, mga pangkaraniwan na yan. Anong relasyon mo sa Panginoon? Siya yung savior ko. Tagapagligtas ko. Siya yung tagatustos ko ng mga pangangailangan ko. Siya yung healer ko. Oo. At marami mga ganyan mga salita. No? Pero ang binabanggita sa atin dito ay isang matalik na relasyon. Katulad ni Daniel, katulad ni John, katulad ni David, katulad ni Abraham, na naipakita sa kanila ng Diyos ang mga bagay na mangyayari bago ito nangyari. Amen. Amen. So first, the excellent Christ appeared in his priesthood for taking care of his chosen people. He appeared to Daniel not wearing armor for fighting, but dressed in a fine robe, in a linen robe. The Old Testament priestly garment in typology, linen signifies humanity. At the time of Daniel 10, Christ himself, God's centrality and universality, was a priest taking care of the children of Israel in captivity. He is a priest in his humanity, taking care of God's captive people. Amen. So isa sa mga aspektong nakita ni Daniel ay yung ang Panginoon ay nabibikisan ng lino na sumasagisag sa kanyang pagiging saserdote. At bilang saserdote, siya ay merong pag-aaruga sa kanyang bayan. So yun ang function ng saserdote. Ang pastulin, arugain ang kanyang bayan. At ito ay naipakita ng gintong pamigkis na nasa kanyang bewang. Ginto yan. Ibig sabihin, ang kanyang priesthood ay ginto. Maka-Diyos. Nandiyan dyan ang kanyang dibinong kalikasan. Second, Christ appeared to Daniel in his kingship, signified by the golden girdle. Amen. For ruling over all the peoples. So kanina, ang priesthood niya ay sinasagisag ng golden girdle. Ng fine linen. Ng linong damit. Sorry. So, linong damit ay sumasagisag sa kanyang pagiging priest. At yun namang golden girdle o gintong pamikis na nasa bewang niya ay sumasagisag sa kanyang kingship. So, sa kanyang priesthood, nandiyan ang kanyang humanity. Sa kanyang kingship, nandiyan ang kanyang divinity. Amen. Okay. A girdle is for strengthening. Christ's kingship is signified by gold. His priesthood is human, whereas his kingship is divine. Okay, so yung kanyang humanity ay sumasagisag sa kanyang pagiging saserdote. At yun namang kanyang gintong pamikis ay sumasagisag sa kanyang pagiging hari sa loob ng kanyang dibino o divinity. Furthermore, for his people's appreciation, Christ appeared also in his preciousness and dignity as signified by his body being like beryl. This signifies that Christ in his embodiment is divine, yellow, full of light, green, heavenly, blue. Amen. So si Kristo meron tatlong color. Yellow, green, and blue. Amen. Divinity, okay, full of life, and heavenly. So yan ang Kristo na sinasabi sa atin sa kanyang pagiging sentralidad at universalidad ng galaw ng Diyos dito sa lupa. So furthermore,
Christ appeared in his brightness was shining over the people. His brightness is signified by his face being like the appearance of lightning. So si Daniel, nakita niya yung mukha ng Panginoon na mayroong anyong kidlat. Na ang ibig sabihin, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Parang kidlat. Diba? Pag madilim, biglang kumidlat, kitang-kita mo yung liwanag. Ang talim. So, ganyan ang mukha ng Panginoon. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag, na katulad ng kidlat. Christ's enlightening sight for searching and judging is signified by his eyes being like torches of fire. Ang kanyang mga mata ay katulad ng sulo ng apoy. At ito ay nagsasaliksik at humahatol. Ang kanyang mata ay nagsasaliksik at humahatol. Kaya pag may experience ka ng mata ng Panginoon, ito ay karanasan ng pagsaliksik. Ibig sabihin, maski anong tinatago mo, nasasaliksik niya. Hindi natin kayang taguan. At nandiyan din yung kanyang pagliliwanag. Paghahatol, pagsasaliksik, pagliliwanag. Ito ay ang kanyang mata na katulad ng sulo ng apoy. Amen. Christ also appeared in the gleam of his work and move, signified by his arms and feet being like bronze. Bronze signifies God's judgment, which makes people bright. Christ was judged, tried by God, and God's tried and judgment made him bright, like polished bronze. Such a Christ is the one who has been tested by others and who also tests others. So yung bronze, madalas sinasabi natin, ito ay sumasagisag sa judgment, paghahatol. At ngayon, naintindihan ko na bakit ba yung kamay at paa ng Panginoon ay makintab at pinuling tanso. So sinasabi niya rito, yung Diyos na sumubok at naghatol sa kay Kristo, ay katulad ng pagpaalis ng bronze, kaya makintab. Humahatol, ang Diyos ay humahatol, sumusubok, at ito'y lalong nagpapakintab sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nasusubukan, nakakatulan, nare-reflect ang kintab na naiwan o nagawa ng Kanyang paghahatol sa atin. Amen. So finally, Christ appeared to Daniel in his strong speaking for judging people. His strong speaking is signified by the sound of his words, being like the sound of a multitude. Amen. So, Christ is precious, valuable, complete, and perfect as a man. He is the very centrality and universality of God's move to carry out his economy. He is so precious, bright, shining, enlightening, and testing. As the priest, he is taking care of us. And as the king, he is ruling over us. How wonderful is he. Amen. So gustong-gusto ko yung term na sinasabi na ang Panginoon ay centrality, universality. Centrality sa gitna. Yun yung pinaka-hub ng gulong. Yun naman, universality, ito naman yung circumference sa labas. At ito ay sinasagisag ng gulong. Yung gitna, yun yung centrality, ay konektado doon sa universality. Parang yung mga gulong ng karitela o ng bisikleta, may mga rayos. So yung mga rayos, kinukonekta niya yung hub, signified by centrality, to the
universality. So magkakonek sila. Ang pagitan nila ay mga rayos, mga spokes. Paggalaw ng gitna, gagalaw yung paligid kasi konektado siya sa pamamagitan ng mga rayos. Yan ay si Kristo. Si Kristo ang centrality, siya rin ang universality. Kaya sa buong gulong ng ekonomiya ng Diyos, si Kristo ang sentralidad. Siya din ang universalidad ng buong ekonomiya ng Diyos. Amen. Amen. How wonderful He is. Because the vision of Christ was spiritual, not physical. It was seen only by Daniel and not by those who relied on their physical sight. Concerning seeing the vision of Christ, the physical view avails nothing. For this reason, in the eyes of the worldly people, Jesus is merely a human being. Amen. So, binabagay sa atin dito, okay, na yung mga tao na ang kanilang pagtitiwala ay nakalagak sa mga physical na bagay, ay hindi nakakakita ng vision. So, ibig sabihin, materialistic kasi sila. Pag ang isang tao ay materialistic, wala siyang vision. Kasi, ang mga bagay ni Kristo ay hindi nakikita ng mata. Kung materialistic ka, hindi mo makikita si Kristo. Sapagkat ang pinahahalagahan mo lang ay yung mga bagay na nakikita ng mata mo. Eh si Kristo, nakikita mo ba? Hindi. Kaya hindi mo siya pinahahalagahan. At wala kang vision tungkol sa mga spiritual na bagay. Sapagkat ang iyong pagpapahalaga ay ang mga bagay na physical, mga bagay na temporal, mga bagay na may kinalaman sa sanlibutan. Amen. But God's mercy with a spiritual view, we may see how dear and precious Christ is. We all need to see the Christ Daniel saw. May we all see the vision of the excellent Christ in chapter 10 of Daniel. Amen. Excellent Christ. Amen. Na nakita ni Daniel, na pinapakita din sa atin. Excellent Christ. Wala tayong sapat na salita para siya ay ilarawan at banggitin para isalita ang kanyang mga kagalingan at katangian. Excellent. Ang pwede lang natin pinakagamitin ay excellent Christ. God's centrality and universality. So yan ay si Kristo na nakita ni Daniel. At yan ay naging vision para sa kanya. Amen.